Kaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na muli kang mapaglingkuran, muli ka, Panginoon Lord, mapasalamatan at luwalhatiin, O Diyos, ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na muli kang maparangalan sa pamamagitan po, Lord, ng mga ganitong klaseng gawain, Ama. Lord, patuloy kong ipinapalinis ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isip sa mga oras na to, Panginoon. Cleanse me. Um, uh, Transform my mind, Lord God, sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming i-transform. Patuloy mong linisin yung mga puso at isip namin. Panginoon, purify us, Father God, sa oras na to. Ano man ang maging kapahayagan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Ama, na nananalantay sa bawat isa sa amin, maging isang malaking pagpapala po ito sa bawat isa sa amin at maging conviction at discipline, Panginoon. Disiplina sa bawat isa sa amin, O Diyos, ang maging kapahayagan para sa ikabubuti po ng aming pamumuhay sa mundong ito. Ama, tunay nga po na sinabi mo sa iyong salita na patuloy kaming mamuhay, Panginoon, ng may takot sa iyo. At patuloy kami, Panginoon, gumalang at patuloy na sumunod sa iyo. At ang pagsunod na to ay nagiging tanda po ng aming pagmamahal. Kaya naman sa oras na to, Ama, patuloy ko pong hinihingi yung wisdom, knowledge, and understanding mo, Panginoon. I ask for the spirit of understanding, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng mga karunungan na nagmumula sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na nag-inspire sa iyong mga salita. Kaya kapangyarihan mo na magpahayag, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Gamitin mo lang ako na maging alulod, Panginoon, ng iyong mga salita. Tungtungan mo ang aking balikat, ilubog mo ako, at ikaw ang makita. Hindi po ang aking kahinaan, kundi ang kalakasan ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Ama. Maraming salamat sa lahat ng ilalagay mong salita sa aking mga bibig, Panginoon, at patuloy kang maluwalhati, Ama. Parangalan mo ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. So tayo po ay dumako sa Deuteronomy 19. So dito po makikita natin yung mga lugar po ng refuge na tinatawag. So ano ba ang refuge, mga kapatid? Pag sinabing refuge po, ito po yung condition of being safe. Ito po yung kondisyon na ligtas ang pakiramdam mo. Ito yung tinatawag na shelter. Amen? Kung ikaw ay nakakaranas na you are in danger, o ikaw ay nakakaranas po na you are in trouble. So dito pag sinabing ito yung refuge, ito yung city of refuge, so ibig sabihin ito yung lugar kung saan meron kang proteksyon na binibigay para sa iyo. And sabi nga sa salita ng Panginoon, He is our refuge. So, paano natin tatawagin yung isang Panginoon na refuge kung siya ay hindi mag-uutos po sa mga sinasakupan niya? So, we have Creator, and that is God itself. And we are the creation. Ano po, tayong mga tao, creation ng Panginoon. So, may karapatan siyang magpahayag at magbigay ng mga law para sa atin kasi He is the ruler. Amen? So, dito sa mensaheng ito, makikita natin kung ano yung ginagawa sa mga tao po na binigyan ng Panginoon at inutusan po si Tatay Moises na ipahayag ito sa mga Israelita bago siya pumanaw. So, katulad po ng mga nakaraan nating pag-aaral, paalala, reminder sa bawat isa at instruction ang patuloy na ibinibigay ng kanyang lingkod mula sa buhay po ni Tatay Moises sa mga tao po ng Israel. Amen? Napupunta sa lugar ng Promised Land. Amen? At dito po makikita natin yung pinrovide na safety place or accommodation para sa kanila sa lahat po ng nagkaroon ng violation. Amen? So from verse 1 to number 3, dito makikita natin yung special city. Yung tatlong special na city bukod pa sa binigay na city sa kanila before. Sabi po dito, kapag nalipol na ni Yahweh ang inyong Diyos, ang mga mamamayan ng lupain ibinibigay sa inyo, at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Gagawan ninyo iyon ng mga kalsada, hatiin ninyo sa 3, ang buong lupain ibibigay ni Yahweh sa inyo.
Sa bawat bahagi ay maglagay kayo ng lungsod, kanlungan na siyang tatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. So ito po yung tinatawag nating city na city of refuge na pinrovide po para sa kanila ng Panginoon. So bukod po sa city na binigay niya from east, nagsasabi pa po ang Panginoon, amen, na magkaloob po ng 3 pang city para sa tao po na magkakasala po, makakapatay ng hindi sinasadya. So ito yung tinatawag na pagkakasala sa pagpatay na di sinasadya. Amen? Dahil meron pong pagpatay na sinasadya. Kung natatandaan nyo po, sa Numbers na pag-aralan natin, yung mga talata po na yon sa Numbers. Mga iba't ibang klaseng tao na nagkakasala, sinasadya, di sinasadya. Amen? At aksidente. So dito makikita natin kung paano pong nire-required ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapala po, ang Diyos ang nagbibigay ng lupain sa kanila. So, katulad po natin, ang Diyos po rin ang nagkakaloob ng mga pagpapala sa atin. Ang Diyos din ang nagpapayaman at nagpapahirap po sa atin. Kaya napakahalaga po na maintindihan po natin na yung 3 more cities na binibigay po sa kanila, additional po ito ng lugar para i-establish ng mga tao po noon sa lungsod ng kanlungan. So yung cities of refuge na tinatawag. So binibigyan pa ng pagpapaalala na bigyan pa ulit ng 3 pang bahagi ng lupain ng lungsod po para takbuhan po ng sino mang makapatay ng hindi sinasadya. Mahalaga po yun, yung hindi po sinasadya na word. Kasi hindi po nila talaga sinasadya. So, kaya po tinawag na mayroon silang kanlungan o mayroon silang tatakbuhan na lugar para sila ay maproteksyonan na pinrovide po ng Panginoon para sa kanila. So, dito makikita natin kung gaano ka-justice ang Panginoon. Amen? Napakahalaga po na alam natin na ang Panginoon ay hindi siya Diyos na hindi niya bibigyan ng pataw na parusa po yung mga tao na magkakasala ng sinasadya. Amen? Especially po sa pagpatay. So, dito po sa verse 4 and 7, makikita naman natin dito, sabi niya po dito, ito ang tuntunin ukol sa sino mang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sino mang nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumilapon ang talim ng kanyang palakol at tinamaan ng kasama niya, kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaaring magtago at manirahan sa isa sa lungsod na ito. Kung hindi siya makakapagtago, makapagtatago agad dahil malayo ang lungsod kanlungan, baka siya ay patayin ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti. Dahil sa bugso ng damdamin, hindi dapat patayin ang sinumang nakapatay sa ganitong paraan sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagpatay. Iyan ang dahilan, kaya ako kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. So nakita natin, yun pala yung purpose ng 3 lungsod ng refuge na tinatawag o lugar ng kanlungan. So napakahalaga po kasi dito, maiingatan po yung mga tao na hindi naman talaga sinasadya ang kanilang pagpatay sa kanilang kapwa. Katulad nga po ng sinampol, kung halimbawa, natalsikan ng talim ng talakol. So, napakalinaw po talaga na hindi iyon sinasadya. Pero nakita niyo po yung pag-iingat na bago pa lang maganap ang mga pangyayari o aksidente sa kapahayagan po na ito, nakita niyo ang Panginoon, He is advanced God. Napaka-advance niya. Talaga pong napakabuti ng Diyos na makita natin yung kahalagahan ng buhay, kung paano niya pinapahalagahan ang buhay ng isang tao, na hindi siya Diyos na magja-judge ka na lang. Amen? Katulad ng tao na nadala ng emosyon. Sino po dito yung mga tao na kahit Kristiyano na, nakarinig lang ng balita, 'di ba? Nakarinig lang ng kapahayagan na hindi naman totoo, nakakapag-judge na ng kapwa or pinagbibintangan yung mga kapwa na hindi naman talaga nila alam ang istorya.
Kaya napakahalaga po kasi sa bagong tipan natin, sabi nga ng Panginoon, yung pagtsismisan lang natin, yung kapwa natin mananampalataya, o kaya ibang tao, we are killing them. Pinapatay natin sila. We are murderer sa harap ng Panginoon. So napakahalaga po na hindi lang sa pamamagitan ng pagpatay na aktwal sa kasalukuyan natin ngayon dahil naniniwala po ako na marami pa rin ang may takot. Pero kailangan din nating malaman ang kahalagahan na kapag nakikipagchismisan tayo o pinag-uusapan natin yung mga kapwa natin nang di nila alam, amen, tayo po ay nagiging murderer sa harapan ng Panginoon. At kailangan natin yung pag-ingatan dahil ang mga dila po natin, amen, hindi natin alam na nakakasunog na pala tayo ng buong pagkatao ng isang tao or yung mga bagay na binibintang natin sa kanila na hindi naman nila ginawa. Amen? At ibinibida sa ibang tao. Mahalaga po na magkaroon tayo ng disiplina yung mga bibig natin, no? Kasi ginagamit natin tong pagpupuri sa Diyos at ginagamit din po natin sa pagpapasalamat. Amen? Kaya wag nating gamitin ang ating bibig na manira ng tao dahil ito po ay napakahalaga sa mata ng Panginoong Diyos. Maaaring walang nakakaalam, pero mahalaga po na maalaman natin na ang katawan natin ay pagmamay-ari na ng Holy Spirit. Gamitin natin sa mabuting paraan ang lahat ng parte ng katawan nito. Wala ka ng pagmamay-ari dito. Amen? Kung totoo tayo na sumuko sa Diyos, tayo ay pagmamay-ari niya. Lahat ng kamay natin, lahat ng hahawakan natin, makikita natin, amen, gagamitin ng bibig natin. Matuto po tayong magkaroon ng respeto po. Kasi pinili tayong maging tahanan ng Diyos. Tayo ang ginawa niyang refuge. Kaya dapat maramdaman din po ng Holy Spirit na safe siya sa atin. Maramdaman ng Holy Spirit na tayo ay pinagiging banal po. Pinagiging banal tayo, tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Kaya hindi dapat tayo lumalaban sa pamamagitan ng ating emosyon. Kailangan masakop ng banal na spirito ang espiritu natin at ang ating kaluluwa upang mapasunod naman natin ang ating katawang lupa na maging tahanan. At kung tayo ay tahanan na rin ng Panginoon, iingatan niya tayo sa lahat ng mga bagay na sasalitain natin. Pero bilang mananampalataya po, matuto din tayo na magkaroon po ng disiplina. Amen? Dahil nadadala po tayo minsan ng ating mga emosyon. Yung galit natin, marami tayong nasasabi sa kapwa natin na hindi natin dapat sinasabi. At yun po ay kasalanan sa Panginoon. Tayo ay pumapatay din. Kaya mahalaga po na ingatan po natin. Maaaring yung galit natin ang magbuyo sa atin para din tayo pumatay ng kapwa natin dahil lang sa mga maling salita na atin pong nagagamit. Amen? So napakahalaga po na isaalang-alang natin ang maging mapagbantay tayo sa sarili natin. Lagi nating chine-check yung mga sarili natin dahil may purpose po ang Panginoon kung bakit tayo pinanahanan ng Holy Spirit. Kung bakit tayo ang piniling tahanan ng Holy Spirit, may purpose din po siya. Para makagawa tayo ng mabuti. Para sa pamamagitan mo, maranasan ng ibang tao ang pagmamahal, 'di ba? Pagmamalasakit, 'di ba? Pag-ibig na nagmumula sa Diyos, hindi lang nagmumula sa puso mo. Kaya pinapalitan ng Diyos yung puso natin para hindi tayo umibig ng mali sa kapwa natin. Amen? Na yung pagnanasang mga pagmamahal na hindi po nararapat sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya yun din po ang nagbubulid sa ibang tao para makapatay. For example, asawa na ng may asawa, pinapatulan pa po natin, alam na nga nating mananampalataya po tayo. O boyfriend na ng may boyfriend, 'di ba? Pina-flirt pa natin. Alam naman natin, 'di ba po, na may na. Kaya wag tayong maging dahilan po ng galit ng ibang tao na magbubuyo sa kanila para sila ay makagawa ng hindi maganda sa kapwa. Amen? Kapag alam natin na hindi na natin properties o pagmamay-ari, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. Dahil binibigyan po tayo ng disiplina ng Holy Spirit. Kung siya ang maghahari po sa buhay natin, kung siya ang magiging refuge natin, amen, tuturuan niya tayong magkaroon ng disiplina sa sarili. Dahil marami po sa mga mananampalataya ngayon ang walang disiplina sa sarili.
Hindi natin pwedeng sisihin po ang kasalanan. Kasi inalis na nga ang kasalanan sa atin. Pero kung wala tayong disiplina sa ating mga emosyon at nga nararamdaman ng soul natin, pwede tayo nitong dalhin sa pagkakasala at magbibigay ng pagkakasala sa ibang tao, katulad ng mga pagsiselos na pwede silang makapatay. Amen? Kaya wag po tayo ang maging dahilan. Even sa mga kalalakihan, mga kababaihan, huwag tayong maging dahilan na maging pagkakasala tayo. Pag alam natin na sila po ay married na, umiwas tayo. Hindi po tayo dapat ang nagiging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa, lalo po sa mga mananampalataya na. Amen? Dahil pwede po silang makagawa ng bagay na hindi po maganda. Amen? At makapatay sila. Dahil ang selos po, pumapatay. Kaya napakahalaga po na ingatan po natin i-separate natin yung sarili natin sa mga ganitong klaseng mga gawain po. Amen? Dahil tayo po ay tahanan na ng Panginoon ngayon, igalang natin siya sa lahat ng aspeto, sa lahat ng mga senses natin, igalang po natin yung Diyos na pinili kang maging tahanan. Amen po? So, dito sa 8 and 10, makikita po natin dito, sabi dito, kapag pinalawak na ng Diyos ninyo, si Yahweh, ang inyong nasasakupan sa lupain, ipinangako niya sa inyo, mga ninuno, at kapag naibigay na niya ang buong-buong lupang kanyang ipinangako, maaari kayong magbukod ng 3 pang lungsod kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng kanyang utos at iibigin siya ng tapat. Pahihintulutan ito ni Yahweh kung buong sipag ninyong susundin ang kanyang mga tuntunin, kung siya ay buong puso ninyong iibigin at kung lalakad kayo ayon sa kanyang kalooban. Verse 10, sa ganitong paraan, maiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ay walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. So dito makikita natin yung appointment po ng additional cities ng kanlungan or ng refuge. Yung ina-appoint po na another na lungsod po na binibigay para magkaroon ng kaligtasan yung mga tao na nasa danger po, kasi yung mga kamag-anak nun sigurado po na maghihiganti. At para maiwasan po na mapatay yung walang sala, amen, binigyan pa po ng additional na appointed na lupain. Para sa ganitong paraan, maiwasan daw po ang pagdanak ng dugo ng walang kasalanan. So kung ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh. Amen? So dito po, sa lupaing ibinibigay sa inyo. So dito po, meron tayo talagang accountability sa Diyos. Amen? Sa lahat po ng mga ginagawa natin, meron po tayong accountability sa Panginoon. May nakakakita man o hindi po, Kasi akala natin minsan kapag tayo ay gumagawa ng hindi maganda, hindi man tayo nakikita ng mga kapwa natin, may nakakakita po sa atin. Amen? At wag nating, He is our Elroy. Alam niyo po ba yon? Sabi nga, Elroy siya. He is omnipresent. Nakikita niya ang lahat po ng ating mga kilos at gawa. Kaya meron tayong accountability po sa ating Diyos na buhay at siya po ang magbibigay po ng judgment sa bawat isa sa atin. So mahalaga po yung 3 city pa na ipinagkaloob ng Panginoon para po maproteksyonan yung mga tao na hindi naman sinadyang pumatay. Verse 11 and 13, kung ang pagpatay ay binalak o dahil sa alitan at nakapatay ay tumakbo sa isang mga lungsod na ito, ipadarakip siya ng pinuno sa kanyang bayan at ibibigay siya sa pinakamalapit na kamag-anak ng nakapatay upang patayin din. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng matiwasay. So from verse 11 to 13, makikita natin na yung mga guilty na tao na naghahanap ng protection po sa mga city na nilaan ng Panginoon para sa refuge sa mga tao o kanlungan ng mga tao hindi nagkasala at tumakbo po sila doon sa city na yon, dadakipin po sila. Intentionally, dadakipin sila kasi hindi yun nilaan para sa kanila.
So, nakita niyo po yung katwiran ng Panginoon, righteous po siya. So, hindi niya pwedeng i-tolerate yung mga mali at mga kasalanan. Hindi po niya pwedeng i-tolerate yon. Kaya napakahalaga po na pagbabayaran mo talaga, there's justice, kapatid, sa Panginoon. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, hindi man sa pamamaraan ng pagpatay, ano man po ang ating ginawa, magbabayad po tayo. Maybe hindi ngayon, mga kapatid, maybe hindi ngayon, pero may pagsingil po ang Panginoon. Napakahalaga po nun na maging ano tayo, maging mapanuri po sa sarili natin na wag po tayong magkaroon ng pagkakasala. At isa pa pong bagay dito, pinapakita sa atin na gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na matiwasay, kapayapaan. So, paano nating tatawagin ng Diyos na siya ay Diyos ng kapayapaan o refuge na tinatawag na magiging, alam niyo po yun, yung malaya ka na gumalaw sa city mo, na walang magnanakaw, alam niyo yun, walang mamamatay tao. Kung pahihintulutan niya, yung mga ganitong klaseng tao. Kaya sabi ng Lord, wag niyong kaawaan. Amen? Kasi hindi na nila kinaawaan kinaawaan yung kanilang pinatay. Kasi intentional po yung tinatawag dito na pagpatay dun sa verse 11. Kaya sabi ng Lord, inuutos niya rin po na huwag niyo silang kakaawaan. Kasi kailangan nilang pagbayaran yung kanilang ginawa. Kaya napakahalaga po, tayo po madalas din nakakagawa tayo ng mga intentional nating ginagawa sa kapwa natin, paninira ng kapwa na intentional. Amen? May kabayaran po lahat ng yan. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya mahalaga po lahat ng tinatanim natin sa kapwa natin dahil may Diyos na nakakasaksi po. Kaya kung tayo ay mabuting kapwa, mabuti tayo at nakikita natin po ang ating paglilingkod sa Diyos, dapat mabuti din yung binubunga nun sa atin. Hindi po yung sinasabi natin mananampalataya tayo pero wala yung mga bibig natin po ang sasama pa rin ng nilalabas sa kapwa. Kaya ingatan po natin yung ating mga bibig na huwag tayong maging murderer sa harap ng Panginoong Diyos. Hindi man aktual na pagpatay, huwag tayong mga backstabber na mga kaibigan, backstabber na kamananampalataya na naninira ng ating kapwa. Amen? Dahil walang ibang gusto ang Panginoon, kundi magkaroon po tayong ng kapayapaan ng body of the Christ. Diyos siya ng kapayapaan. Dapat kapayapaan ang nagiging resulta ng pag-ibig ng Diyos. At kung pag-ibig ng Diyos ang nasa puso mo, dapat pag-ibig sa kapwa mo ang nagiging resulta nun, hindi pagtaga sa mga likod nila habang hindi nila alam o paninira sa kapwa. Amen? Napaka-poison po at dangerous ng mga taong ganito. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kaibigan na mapanira. Kasi baka isang araw ganun ka na rin. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasamahan natin. Mag-ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. Never tolerate. Kasi gusto ng Lord, yung tahanan niya o yung mga ministry na katulad na to, amen, may kapayapaan tayo at may pag-ibig, may unity ang isang city. Yun ang gusto ng Panginoon. Even ang church niya, dapat pag pumapasok yung mga tao doon, dapat may kapayapaan sila, hindi yung parang ilag na ilag yung mga tao pag pumapasok sa church natin. Bakit? Hindi ba dapat tahanan ng Panginoon yun? Dapat punong-puno ng pag-ibig yung mga tao na yon na pumapasok doon, hindi po sila ilag sa mga tao. Kaya mahalaga po yung ganitong pagpapamalakad na tayo po, gusto ng Panginoon, yung tahanan na binibigyan niya sa atin, even sa mga tahanan natin, sariling tahanan natin, dapat tahanan yun na punong-puno ng pag-ibig, tahanan yun na punong-puno po ng pagmamalasakit, tahanan na punong-puno po ng care, 'di ba? Sa bawat isa. Kaya mahalaga na makita natin at isa katuparan po natin yung matiwasay na gustong buhay para sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Amen? So, verse 14 po. Ayan, verse 14 po, sabi dito, huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Nilalagay ng inyong mga ninuno ang palatandaang iyon sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, ito po yung mga landmark na tinatawag o yung mga muhon. Ito yung principle na binibigay ng Diyos
sa mga tao noon na wag pong gagalawin. Even naman ngayon po, may parusa po sa lahat ng tao na gagalaw ng landmark na mga properties ng mga hangganan ng lupain na nilalagay po yung muhon na tinatawag, yung end ng pagsukat po, 'di ba? Yung pinaka magkabilang dulo, 'yun. So, noon din pala, batas na po 'yun. At 'yun ay hindi lang batas ng tao, na una siyang naging batas ng Diyos na inilatag po na panuntunan sa mga tao. Amen? So, ito yung principle na dapat nating sinusunod even ngayon po. Tuntunin pa rin ito na dapat sinusunod. From verse 15, sabi niya po dito, 15 to 20, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulan na nagkasala ang isang tao. Kailanman ang patotoo ng dalawa po, o tatlong saksi. Kapag ang isang tao ay may masamang hangarin, ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, silang dalawa ay pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at hukom na nanunungkulan. Sisiyasating silang mabuti ng hukom at kapag napatunayan ng kasinungalingan na bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay kanyang igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng gayon. Kasamaan, huwag kayong maawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Amen? So, wow! Nakakatakot ang Lord, no? Kung meron tayong banal na takot sa Panginoon, ito po yung requirement niya sa mga magte-testimony at we-witness po ng mga kasinungalingan. So, bakit po nilalagay ng Diyos na dalawa kailangan? Kasi alam nyo, pag isa kasi, pwede yan na, ma-vrip, o kapag isang saksi lang, pwedeng sinasabihan yan na ganito yung sabihin mo, ganito yan. Pero kung may dalawa, hindi kasi pwedeng pareho yun. 'Di ba po? Mahirap para sa kanila na pagkasunduin ng dalawa na sumaksi sa mga mali. Unless po talaga masasama po yung tao na yon. Kaya sabi ng Lord, wag mo silang kaawaan. So dito, makikita natin na hindi nire-require ng Lord yung one system lang na testimony ng isang tao. Kaya, yun yung in-establish na law ng Panginoon sa mga Israel po nung panahon na yon. Hindi po enough na i-convict ang isang inaakusahan na tao kung iisa lang. Kailangan dalawa po ang mag-confirm na witness para mag-guilt po yung isang inaakusahan. Pero, sabi nga po, kung ito ay nagsisinungaling at hindi po at napatunayan na yung kanilang istorya ay hindi nagtutugma-tugma, maalalaman po yon ng isang mga naglilitis. Dahil dito po, kapag sila ay nagkaroon ng mistaken o confusion na ginagawa nila sa mga testimony nila, ito yung basic standard ng ebidensya para makita po kung itataas yung kanilang accusation, 'di ba? Above the standard po ng word na ina-against nila dun sa tao na yon. Pero kung napatunayan na hindi po matibay yung kanilang ebidensya at nakita po na sila ay nagsisinungaling, sila po ay parurusahan po. Amen? Parurusahan sila. At alam nyo yung parusa, katulad din ng kung ano yung binibintang nila sa tao na yon, yung pagdidiin nila sa tao na yon, ng mga false witnesses na nirarise nila sa tao na yon, yun din po ang magiging kabayaran ng kanila pong kasalanan. Kaya mahalaga po na tayo po ay magkaroon ng banal na takot. Lalo na sa ating mga mananampalataya. Kasi parang tayo yung kumakatawan ng Israel. We are people of God. 'Di ba? Tayo po ay Lord's people. Kaya kung tayo ay dumadaan sa trial, wag po tayong maging katulad ng many people na ganito, many false witnesses na nagte-testify against sa mga tao kung paanong ganun din yung ginawa nila kay Jesus Christ noon, 'di ba? Na we know na ito yung paraan ng Panginoon para maligtas tayo. Pero mabigat na kasalanan po ito.
no? Yung mag-witness tayo sa kapwa natin na magparatang ng kasalanan na hindi naman nila ginawa. Kaya yung sitwasyon po dati ni Jesus Christ na may mga nagpaparatang para siya ay patayin. Amen? Dahil sa punishment na ipinaparatang sa kanya sa maling paghahatol nila. Amen? Pero yun yung kaparaanan ng Panginoon eh. Yun yung wisdom ng Lord para tayo maligtas. Kaya napakahalaga po na meron tayong mindset na hindi tayo dapat magpapadala po sa maling gawain ng mga false witnesses. Especially sa mga mananampalataya o anak ng Diyos na nasasakupan po. Party pa rin po tayo, do not lie. Wala pong anak ng Diyos na sinungaling. Even sa mga testimony natin na sinasabi sa gawain, 'di ba po, para lang maging tanyag yung sarili mo, para maging mabuti ang tingin ng tao sa iyo. Huwag kang magsisinungaling para mag-testify kasi saksi ang Panginoon, kaya nga tinawag na testimony 'yun eh. Kahit ikaw lang ang nakakarinig ng sinasabi mo, tapos yung mga sinasabihan mo umaayon naman sa testimony mo na hindi naman totoo at nagsisinungaling ka, mananagot ka sa Diyos. Na po, wag tayong tumapak ng mga tao, kahit sa mga witnesses po ng testimony natin, para lang tumaas yung tingin sa atin ng tao. Tapos nagdadagdag tayo ng mga kasinungalingan sa testimony natin na hindi naman totoo. Kasi lalo pa sa ganitong mga ministry po ng gawain, no, yung nagte-testify tayo na hindi naman katotohanan, I believe kung Holy Spirit po yung nasa atin, kinukonvict agad tayo na bakit tayo nagpapayag ng mga kasinungalingan lalo pa sa harapan niya. Lalo pa yung bibig natin, yung ginagamit natin na mag-testimony at mang-apak ng mga tao para lang matanyag din sarili natin na dapat tayo ang makitang mabuti sa story natin. Amen? It is learning po na dapat makita natin yung sarili natin. Baka sabi nga, tumitingin tayo sa iba, tas troso yung nasa mata natin. Kaya mag-ingat po tayo, no? Even yung mga pagte-testimony natin sa loob ng ministry, dapat totoo. Amen? Maaaring hindi nakaharap dito yung mga tao na sinasabihan mo. Pero may Diyos na nakakarinig sa atin. Amen? Kaya mahalaga po yung ating application na matutunan po natin dito na tayo po ay nagkakaroon po ng takot, banal na takot sa Panginoon. At isipin na lang natin yung hindi natin katapatan kung halimbawa kumukuha tayo ng mga part ng mga lupain, 'di ba, na hindi naman natin sakop talaga. Na nililipat natin yung mga sukat noon, 'di ba? May Diyos po na nakakakita sa mga ginagawa natin. At kung tayo ay nag-cheat din o nangloloko sa buhay na to, even sa pinakamaliit na bagay na ginagawa natin, hindi man tayo mahuli. Amen? God noticed even in the small dishonesty. Kahit yung pinakamaliit na pagsisinungaling natin, God is witness po. At meron tayong assurance na paglalagyan natin kung tayo po ay ganito yung ginagawa natin. At kung nagiging tapat po tayo mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaging bagay, meron din pong benepisyo ang Diyos sa atin at reward ang Panginoon sa atin. Kaya mahalaga po yung bawat action natin na tinitake natin yung accountability sa harap ng Diyos, una sa lahat, amen, at sa harap ng tao. Kasi bawat testimony at pag-witness natin o mga ginagawa ng action natin, mga kapatid, una pong witness ang Diyos. Tapos pangalawa yung sarili mo, niloloko mo yung sarili mo. Hindi ka ba nahihiya na nagte-testify tayo o nagwi-witness tayo ng hindi katotohanan? Tapos tinatawag natin that we are the refuge of the Holy Spirit. Tayo ang tahanan na ginawa ng Panginoon para magsalita ng mga kapahayagan na hindi ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi po ba nakakahiya? Kaya mahalaga po na maging honest tayo at mag-take tayo ng account sa lahat ng ginagawa at pagkilos natin. Kasi He will make sure, God will make sure sa bawat isa sa atin that justice will be done in the end. Kaya yung ngipin sa ngipin, 'di ba po? Paa sa paa, kamay sa kamay, mga kapatid. Ano man ang ginawa natin sa kapwa natin,
pagbabayaran po natin. Ano man ang tinanim natin sa kapwa natin, pagbabayaran po natin. God is not a tolerating God. God is justice. He is a righteous God. So whether may nakakita o wala, may nakarinig man o walang nakarinig ng mga ginagawa natin at sinasabi natin, there is a justice God and He will judge us in the end. Sabi nga sa Hebreo, anumang mga bagay na walang kabuluhan na sinabi ng ating bibig sa ating kapwa. Amen. Mula sa harap ng Panginoong Diyos, pananagutan po natin sa huli. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, Lord, for you are our refuge. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kaming maging tapat sa iyo, Panginoon. Even sa panahon na hindi kami faithful sa iyo, even we are unfaithful, Lord God, nananatili kang tapat. Nawa dumalay po sa amin yung attitude, Panginoon, ng katapatan, kung anong katapatan ang meron ka sa aming mga buhay. Na makita sa amin na pinili mo kaming maging tahanan at magreflekto sa buhay namin bilang ilaw at asin sa mundong ito, na mag-shine po yung ilaw namin, Panginoon, ng liwanag na nagmumula sa Diyos sa mga tao sa paligid namin, even sa pamilya at kapwa namin mananampalataya at di mananampalataya. Kaya Panginoon, patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo sa bawat isa na nakapakinig, Panginoon, ng mensaheng ito, na huwag mo payaan, Panginoon, na kami humatol o kami po ay nagiging katitisuran ng aming mga kapwa mananampalataya and even po hindi mananampalataya sa paligid namin. Turuan mo kami na magkaroon ng tapat na puso na naglilingkod una sa iyo at sa mga tao sa paligid namin, Ama. Kaya maraming salamat po sa bunga ng banal na Espiritu na patuloy mong tinatapyas yung mga ugali namin, dinidisiplina kami, nire-rebuke kami, Panginoon, para makaharap kami sa iyo, Panginoon Lord, ng mabuti, kalugod-lugod, Panginoon, at kapuri-puri, Ama. Patuloy po naming hinihingi ng kapatawaran ng lahat ng mga bagay na sumaksi kami na hindi totoo, Panginoon, na mga bagay na tinestify namin, Ama, sa aming mga buhay na walang katotohanan, O Diyos, para lang makita na kami mabuti o kami ay hindi gumagawa ng hindi alinsunod sa iyo. Lord, patuloy ko pong hinihingi, Ama, ang kapatawaran na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hinahambol namin yung mga sarili namin, Ama, nalalaman at di namin nalalaman, even sa mga sinasadya naming mga pagkakasala, Panginoon, dahil wala kaming takas, Ama, sa iyong mga mata. Wala kaming bagay na makakaila sa iyo, sapagkat even, Panginoon, Lord, sa iyong mga mata, Ama, wala pong maitatago. Hindi ka bulag at hindi ka binging Diyos na hindi nakakita ng mga ginagawa namin, even walang tao sa paligid namin, Ama. Kaya, Lord, patuloy ko pong binababa ang sarili ko, Panginoon, kung ikaw ay nakakita o sa bawat isa sa amin dito sa loob, Panginoon, na may mga bagay kaming ginawa na hindi nakakalugod sa iyong mata, humihingi po kami ng kapatawaran, O Diyos. Patawad po, Ama, at patuloy mo kaming hubugin, turuan, iproseso, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa harapan mo sa bawat oras, at magkaroon kami ng banal na takot, Ama, that you are omnipresent God, that you are sovereign, at ikaw ang nagko-control sa lahat ng bagay, at anuman ang bagay na ginawa namin, mabuti man o masama, aanihin po namin yon, sapagkat iyon ang iyong salita. Kaya Lord, salamat po na tinuturuan mo kami, tinutuwid mo kami, Panginoon, at dinidisiplina mo kami, Panginoon. Thank you, Father God, sa mensaheng ito. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Thank you for being our shelter and being our refuge. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Thank you, Father God. Thank you po. God bless po sa bawat isa. Back to you, Tita Liza. Amen. Maraming salamat sa buhay mo. Salamat sa mensahe na kami ay lubos na napagpala.